So, ayun guys, katatapos lang po nung gikan sa masa sa SMNI kung saan in-interview ni Pastor Kibuloy itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, nandun po yung ilan sa mga DDS vloggers. Ang nakita ko si VMR, nagtanong pa ng mga questions kay Tatay Digong, si Coach Oli, alam ko nandun. So, yung mga ibang DDS vloggers na nasa Davao ay kasama nag-live doon po habang tinetape yung gikan sa masa. Okay? So, doon sa programa, dinipensahan ni Tatay Digong itong si Kibuloy mula doon sa supina sa kanya ng Senado at ng Kongreso. So, sabi niya, yun daw mga witness na laban kay Kibuloy, dapat daw walang mga takip sa muka. Yun yung kanyang sinabi, kung nag-aakusa ka, dapat wala kang takip sa muka, o bigyan na lang sila ng police protection, pero hindi dapat daw nag-aakusa ng ganon. Ito pong mga biktima, even yung mga babaeng biktima na may takip sa muka. Okay, yun yung isang sinabi niya. Tapos, sinabi din niya na yun nga, yung sa Senado ay parang dodoble lang din kasi meron na nga sa korte. O tapos sa Senado pa. So, nag-total defense itong si Tatay Digong dito kay Kibuloy. Okay? Ang isa sa mga importanteng news na in-announce dun sa programa ay malamang daw sasama doon sa Manila rally sa may liwasang Bonifacio si dating Pangulong Duterte, si Baste Duterte, at doon din sa video na pinalabas kanina sa rally kung saan nagsalita si Kibuloy, baka si Kibuloy din mismo ay mag-appear doon po sa rally sa Manila mismo. So meron pang 2 araw yung rally, ngayon tsaka bukas. So we're not sure kung bukas ba o sa Tuesday. Yung sa Tuesday kasi kasabay ng congressional hearing sa SMNI franchise kung saan pinapatawag din si Kibuloy. So kung sakali hindi siya mag-a-attend sa congressional hearing para sa SMNI, pero doon siya mag-a-attend sa liwasang Bonifacio kasama si Digong, kasama si Baste. Okay? So it shows po na buo pa rin yung pong suporta ng mga Duterte dito kay Kibuloy, at siya pa rin ang talagang number 1 defender nitong si Kibuloy. At actually nga doon sa ano kanina, mas ano naman, hindi naman ganun ka grabe si Tatay Digong. Wala naman siya masyadong atake, pero kinwestiyon niya ulit yung sa Kongreso pagdating po sa budget. Hindi daw transparent yung budget doon sa Kongreso. So yun yung isang kinwestiyon nila. Tapos yung sa si Kibuloy, yung sa People's Initiative, o kinwestiyon din niya yon. So, meron mga pakonti-konti, may konting hirit sa pamahalaan, pero sinabi naman ni Digong na ayaw niya yung aabot sa punto na nagkakasakitan. Ang gusto niya ay mga peaceful demonstrations. So, gusto niya yung pagbabago sa peaceful na paraan. So, yun naman yung magandang sinabi ni Duterte kanina. Pero, ayun nga, mukhang aasahan po natin na baka lumabas sa Tuesday. Okay? Magsasabay Congress hearing sa SMNI at liwasang Bonifacio, si Digong, si Baste, si Kibuloy. So, yun po ang mga kailangang asahan natin this week. Kung ano kaya yung mangyayari, ano kaya yung sasabihin na naman. Kasi doon sa interview, mahinahon pa eh. Mahinahon pa yung sa interview eh. Pero pag nasa rally, minsan talagang grabe magsalita. Tingnan natin si Mayor Baste kung mag-ano na naman siya na Marcos resign, kung yun na naman nasasabihin. So, anything can happen talaga. So, abangan na lang po natin. Siyempre, nakadepende yan sa health ni Tatay Digong. Kung siya ay healthy enough para mag-travel, so doon siya pupunta sa rally nitong si Kibuloy to show his support sa kanyang matagal ng kaibigan. Okay, so yan, umiinit po lalo yung awayan. Yung mga vloggers talagang solid din doon sa Davao, na sila yung mga nandoon sa side nitong si Kibuloy at ni Duterte. At tingnan po natin kung saan pupunta ito. Mukhang palaki pa ng palaki yung gulo, at makikita po natin this Tuesday kung ano po yung susunod na mangyayari. Okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.